Ayan po, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pat's Press TV. Kamakailan lang po ay nag-announce ang Iglesia ni Cristo na sila po ay magsasagawa ng rally. Pero hindi pa in-announce kung kailan po sila magsasagawa ng rally. Dahil po pabor po sila sa mga sa opinion na sinabi ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. na si Bongbong Marcos. Dahil sa pabor sila, sinabi ni Pangulong Marcos ay dahilan po para sabihin din nila na gusto nila ng kapayapaan na in-announce ng kanilang founder, malamang si Ka Eduardo Manalo. Ito po na sila raw po ay kapayapaan, na ayaw po nila na magkawatak-watak bawat Pilipino sa ating bansa. Gusto raw nila na magkaisa po tayo at gusto rin nila na masolusyonan ang problema ng ating bansang Pilipinas na kagaya ng pagbabaha at matataas na bilihin dito sa ating bansa. Siyempre, masolusyonan ang pagbaha. Kaya yan po ang in-announce ng Iglesia ni Cristo. Pero ano kaya naramdaman ng mga kongresista na nagsusulong ng mga investigation? At siyempre, yung mga makakaliwang nagsulong ng impeachment, sarado na po mga utak na mga yan. Malamang baliwala sa kanila ang sinabi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero ito lang, yung mga kumakandidato at kakandidato ngayon na mga kongresista, yan, kinakabahan po sila dyan. Kasi blackout po yan kung bumoto ang mga taga-Iglesia ni Cristo. Solid po yan kung bumoto. Kapag once na in-announce ng isang pamunuan nila dyan sa Iglesia ni Cristo, ay malamang iboboto ng mga miyembro nila yan. Siyempre, iyan yung kinakabahala ng mga kongresista na kumakandidato ngayon. Hindi lang naman po Iglesia ni Cristo ang pwedeng magustuhan ng isang kumakandidato eh. Sumasama na rin dyan ang Katoliko. Diba? Kapag once na nag-announce ang Iglesia ni Cristo na ganito at si ganito ang kanilang iboboto, magkakaroon na rin ng idea ang mga Katoliko na ganito ang iboboto rin nila. Kaya solid din po talaga minsan ang mga Katoliko. Kaya yan po ang ikinakabahala ng mga kongresista. Kaya ito po, panoorin po natin ang video na to. Namataan ngayong gabi sa compound ng Malacanang ang ilang sasakyan ng mga kongresista at sitwasyon doon tinututukan live ni Ivan Mayrina. Ayan po, nagpa-panic mode na po ang mga kongresista. Nagpa-panic mode na rin ang mga taga Malacanang. Nakakapagtaka, bigla silang pinatawag o nagpatawag ng meeting ang Malacanang. Siyempre, hindi lang naman si Pangulong Bongbong Marcos ang magsasalita dyan, ang magpapamiting. Siyempre, yung isa rin sa nakikialam sa ating bansa, yung kanyang asawa, ang First Lady, di ba? At isa rin sa mimitingin, nagpapamiting din. Siyempre, hindi naman magpapamiting din ang speaker kasi pinatawag din siya eh. Isa rin siya sa pinatawag, di ba? Yan, nagpa-panic mode na po ang mga kongresista at ang Malacanang. Pero siyempre, isa rin siguro na pagmimitingan nila kung itutuloy ba nila impeachment kay Sara Duterte. Siyempre, baka pagmitingan din nila yung gahol na sa oras. Yung sinasabing na 10 days, di ba? Session. Magsasara na ang session ng Kongreso at Senado. Gahol na sa oras. Pangalawa, susunod na yung eleksyon. Lalo silang magagawal sa oras. Di ba?
Ito po, tuloy po Ivan, natin. Yes, Emil, dumating ang maraming kongresista dito sa Palasyo ng Malacanang ngayong gabi. Dakong alas 6 nga kanina nang may makita tayong mga bus, 4 na bus. Ayan po, 4 na bus, maraming kongresista. Kasama kaya dyan yung mga nagsulong ng impeachment na kagaya nito? Yan, yung mga nagsulong na yan. Yung isa sa mga dyan, 3 yata sila dyan. Pero mapapansin nyo sa picture na yan, na pinagsiksikan nila yung mga sarili nila sa isang picture. Siyempre, para masabi naman nila na ayan, dami nila. Pero yan na rin po sila. Yan na po yung bilang nila. Dahil kakunti naman sila. Kumpara mo naman sa Iglesia ni Cristo na talagang solid sa buong bansa, di ba? Ang dami. Kung ikumpara mo dyan. Ito po, panoorin pa po natin ang video ito. Ito na may markang House of Representatives at papasok sila dito sa Palasyo ng Malacanang. Bukod pa riyan, ang ilang mga pribadong sasakyan na may plakang 8 na para sa mga sasakyan ng mga kongresista. Ayan, di ba? Halata na sila. Talagang nakita sila sa ginagawa nila. Kitang-kita sila ngayon ng mga mainstream media na kahit na madaling araw, ay nasilayan pa rin sila. Halatang-halata na po sila ngayon na nagpa-panic mode. Kaya ito po, hanggang dito na lamang po. Napanood nyo na po ang buong video. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.